Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, hindi normal yung init ng makina niya. Napaggaling nga yan sa andar, tapos inangat mo itong hood niya, akala mo overheat dahil nga sa yung singaw ng makina, sobra naman sa init. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, drainin ko itong radiator niya, linashing ko para mapalitan ko nga itong coolant. At kung makikita nyo, inanginan ko pa nga itong radiator para yung ginamit kong pamplashing dito sa radiator madrain siya lahat. Sa paghangin naman na gagawin yung mga bossing kapag wala nang tumutulo dito sa radiator, pwede nyo natanggalin itong ginagamit yung blower. Gaya nito, wala nang tumutulo, kaya tatanggalin ko na yan. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong drain plug ng radiator mo. Siguraduhin mong nandyan yung o-ring niya mga bossing ha, bago mo ilagay itong drain plug ng radiator. Tsaka mo ngayon higpitan siya ng maayos. Pag okay na, punta ka naman ngayon dito sa coolant reservoir mo. Gamit ka ng backstress sa number 10. Tanggalin mo yung bolt dyan para ma-pull out mo itong coolant reservoir. Importante kasi mga bossing na bago mo lagyan ng bagong coolant yan, dapat malinisan. Ayan tignan nyo yung loob nitong coolant reservoir. Grabe yung dumi. Sandali lang lilinisan ko lang itong coolant reservoir. Sa paglinis niyan, binabarang ko yung loob ng tubig na may sabon na habang nakababad yun, yung labas naman nililinis ko. At kung makikita nyo, di ba, puti na siya at malinis na yung loob. At syempre naman, itong cup ng coolant reservoir kasama yung hose, importante na linisan nyo rin yan. Pupunasan nyo lang naman yan ganyan kita nyo. Para matanggal yung dumi at yung mga natuyong coolant dito sa hose at dito sa cup niya. Tsaka mga yung salina ng coolant, itong coolant reservoir mo. Sa pagsalin nitong coolant, mas napakadali lang. Meron naman yung naka-indicate na low and full. Siyempre, ilagay mo siya sa full. Pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik yan sa dati niyang position. Bali may butas dyan mga puso sa ilalim. Yan yung pinaka-guide mo para dyan mo itutusok itong coolant reservoir. Pag lumapat na itong coolant reservoir mo, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 10. Ipakapit mo na yan sa thread niya, tsaka mo ngayon gamitan yan ng socket wrench mo number 10 para mai-final mo na yung higpit. Yung tamang higpit lang mga boss, plastic lang kasi yan. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong cup niya kasama yung hose. Pag okay na, pwede ka na ngayon magsalid ng coolant dito sa radiator. May naka-ready nga pala si customer na 6 liters na coolant. Pero hindi ko naman naisalin lahat yan. Bale may natira pa akong kaunti dito sa 6 liters. O di ba mga boss, kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo para mag-drain at mag-flashing ng radiator, kita nyo basic na basic lang. Hindi naman kayo masyadong mahihirapan. At sigurado pa na mas malinis pag kayo ang gumawa kasi nga hindi nagmamadali. And mga boss, napuno na ng kulat itong radiator kaya ilagay ko na itong cup niya. Tapos itong air filter box niya, babalik ko na yan sa dati niyang position. Siyempre, yung hose niyan, i-connect nyo dito sa air filter housing. Tapos, yung 2 volt na number 12, kung makikita nyo, nilagay ko na yan. Tsaka ako ngayon ipapakapit sa thread niya. Pag okay na, punta muna ako dito sa clamp ng inlet hose ng air filter housing. Higpitan ko na yan. Tapos, gamit naman itong box thread sa number 10, higpitan ko itong 2 volt dito sa air filter box. Tapos, i-check ko ulit yung coolant dito sa radiator. Tanggalin ko itong radiator cap niya. Pag okay naman yung coolant, pwede ko nang pa-start itong makina. Ito nga palang ground wire mga bossing na nakapatong dito sa air filter box. Huwag niyong kalimutang ibalik yan. Ayan yung nilalagay ko. Number 10 na bolt lang naman yung ilalagay nyo dyan. Tsaka nyo ngayon siya higpitan gamit yung socket wrench nyo na number 10. Ganun lang. Dahil sa napa-start mo na nga itong makina, waiting ka muna ng mga 10 minutes or hanggang sa 1 minute itong makina para yung thermostat niya mag-open. Para malaman mong nag-open na yung thermostat niyan, gumamit ka ng number 10 na box wrench, luwagan mo itong bleeder, ayan yung sa ibabaw. Mapapansin mo, pag niluwagan mo itong bleeder, may lalabas dyan na bula or hangin na may kasama siyang coolant. Pasingawin nyo lang yun at pag tumigil na, isarado nyo ulit itong bleeder. Tapos, after ng 5 minutes, ulitin nyo hanggang sa buo na yung coolant na lalabas. O, ilapit ko na itong camera mga boss para makita nyo. Luluwagan ko nga itong bleeder niya. Ayan buo na yung lumalabas na coolant. Ayan diba? Pag ganyan kasi mga boss, nabuo na yung coolant na lumalabas dito sa bleeder, safe ka na pag binuksan mo itong radiator cap mo, hindi nabubulwak yung coolant niyan. Pero sasamahan mo pa rin ng pag-iingat pag tinanggal mo itong radiator cap. Sobra init ng radiator cap, magduda ka. Kita mo, di ba? Pinakiramdaman ko muna, tsaka ako tinanggal yung radiator cap. At dahil nga sa nagbukas na yung thermostat niyan, nagsalin na ulit ako ng coolant dito sa radiator.
Pag napuno mo na ng kulat itong radiator, o ibalik mo na ulit itong radiator cap niya. Tapos waiting ka ulit ng mga 5 minutes, hayaan mo siyang naka-start. Patunay na wala nang hangin yan sa makina, niluwagan mo itong bleeder, wala nang pressure yan, natatalsik pa na coolant. After ng 5 minutes, tanggalin ko ulit itong radiator cap niya para makita nga ni customer na wala ng pressure yan. O, di ba? Kasi pag may pressure yan mga bossing, isusuka niyan yung coolant pag tinanggal mo itong radiator cap. Palipas ulit ako ng 5 minutes para mas uminit pa itong makina. At para malaman nyo na wala na siyang pressure bago kayo magbukas ng radiator cap, pisilin nyo itong radiator hose. Pag malambot yan, sigurado wala nang hangin. Pag ganito, pag ganyan, positive na ito, mga ganyan, positive yan, wala na yung hangin. No? Kasi diba kanina, may bukas kumukula. Kasi hangin, Ilalabas na yung hangin, kaya na itutulak na yung tubig. sumusuka pa kasi yung hangin, no? Kaya tinutulak niya yung ano. Pero wala na. Oh. Pero for the last time, magdadagdag pa rin ako ng coolant hanggang sa mapuno na itong radiator niya. Kaunti na lang naman na yung dinagdag ko dyan. Tapos, ibalik ko na itong radiator cap niya. Siyempre, ilak nyong nang maayos yan. At para masatisfied si customer na magiging normal na yung init ng makina niya, ulitin ko yan mga boss. Pinainit ko ulit itong makina, tapos pinisil ko itong hose. Dapat malambot yan. Patunay na hindi nabubulwak itong coolant. Ay, wala nang pressure, oh. Okay na, ha? Wala tayo, okay na yan. Kasi may dito, pag wala ng pressure, kaya malakas ang loob ang bukas. Kasi alam ko, malambot na yan. Kaya kailangan mo na talaga magpalit ng kulang. Dahil sa okay na ito mga boss, punta na ako dito sa driver side para ma-switch off ko na nga itong makina. Ang next naman na gagawin ko dito ay itong shock absorber niya sa likuran. Pero bago yon, switch off ko nga muna itong makina. Kung napanood yung mga boss yung part 1, bago ko ginawa itong sasakyan ni customer, nag-road test muna kami. Na ayon nga sa kanya, 4 na shock absorber daw yung pinapapalitan sa kanya ng mekaniko. Pero nung sakay ako dito sa sasakyan ni customer, habang nag-road test kami, okay na okay naman yung shock absorber niya dito sa harapan. Sa likuran talaga yung may problema. Kasi nga, nasa loob ako ng sasakyan at ramdam ko naman na yung likurang bahagi ng sasakyan niya yung maalog. Nasa diagnose ko, hindi na tumutulak itong shock absorber. Kaya na mga boss, tanggal ko na yung gulong, tanggalin ko na itong nut dito sa shock absorber. Bali gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 17. Pero dito sa baba, dahil sa bolt and nut yan, 2 tools yung gagamitin nyo para maluwagan nyo nga or matanggal nyo itong bolt and nut sa shock absorber. And mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong nut dito sa shock absorber. Nasa box wrench siya, tapos tinanggal ko itong bolt. Tapos, pwede mo nang tanggalin itong shock absorber para maipakita ko na yan kay customer na yan talaga yung problema. Tingnan mo, sir, oh. Ayan mga boss, kinuha ko yung attention ni customer para makita niya na itong shock absorber sa likuran ay hindi na siya gumagana. Hindi na bumabalik. Kaya nasabi ko sa'yo kanina na pag nalubak tayo, wala na siyang power. Pakanin bago. Bago daw. Nandun po sa likod sa red. Ganun? Opo, ikot ka. Ganyan na po siya. Yan? Opo. Sinabi ko kay sir, di ba? Pag titignan mo si sir, sakay mo siya eh. Opo. Nakita ko, umaalog tayo sa likuran. Ayon kasi sa pinagpa-check upan ni customer, yung harapan daw talaga ng shock absorber ang may problema. Pakinggan nyo si customer sa sinasabi niya. Sabi po, ang may problema yung harap. Oh? Hindi po yung likod. Opo, bumili lang po ako niyan kasi nga po magkakabit na kayo. Papasabay ko na po sana. At sabi niyo naman, yung O, tingnan mo itong bago. O, ayan o. O, yan ang ayos. Pero sir, bakit hindi tumagas? Yun ang tanong ko. Sir, hindi lahat ng itong matagas. Ganun po. Oo, hindi ganun dapat ang batayan. Ilagay ko na itong bagong shock absorber mga boss. Sa paglagay niya, napakadali lang. Wala naman na kayo ibang kakalasin dyan, kundi nut lang naman. Kaya same procedure lang kung paano nyo tinanggal yung lumang shock absorber dito sa likuran, ganun nyo rin ibabalik itong bago. O ayan o, di ba? Na after ko mailagay yung nut, dito naman ako sa baba. Siyempre, medyo may katigasan itong shock absorber mga boss. Kaya gagamit ka ng kaunting pwersa dyan para maisentro mo itong bolt dito sa lagayan niya. And mga boss, nailagay ko na yung bolt. Pakapit nyo na ngayon itong nut niya. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 17. Tapos yung pangontra mo na number 17 na box wrench. Saka mo yun siya higpitan. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo. Tapos tanggalin mo na ngayon itong ginamit mong tools. O, di ba? Basic. Siyempre, dito sa ibabaw, ganun din naman. Gamit ka ng socket wrench sa number 17. Higpitan mo na itong nut.
Apat ng shop. Kahit 10 pa yung shop nila. Ayan. Sinasabi kasi sa akin ni customer na yung gagawa daw nitong sasakyan niya, 4 daw yung shop. Eh di mabuti, kahit 10 pa yung shop nila eh. Punta na nga ako dito sa kabilang side mga bossing. Tandaan nyo mga boss na dito sa kabilang side, same procedure lang naman din ang pagtanggal ng shock absorber. Dito lang sa gagawin natin kaya ipinakita ko sa inyo para malaman nyo kung paano rin matrace kung sira nga itong shock absorber. Kasi minsan mga boss, pag tinanggal mo itong isang shock absorber dito sa likuran, halimbawa nagpalit ka, yung isa dyan minsan malakas pa eh. May mga ganong pangyayari. Eh pag ganun, pwede mong gawing spare yung malakas pa. O kaya naman kung wala kang budget, pwede namang isang shock absorber lang yung palitan mo. Balik na tayo dito sa pagtanggal ko ng shock absorber. Gaya ng dati, meron siyang bolt and nut dito sa baba. Na pag naluwagan mo na yan, pwede mo nang tanggalin itong bolt and nut, pati itong buong shock absorber mo, pwede mo na siyang i-pull out. Ayan mga boss, yung lumang shock absorber ni customer, hihilahin nyo lang naman yan. Yan uga-ugain nyo pag masikip. At pag lumuwag na siya, hilahin mo siya, pero dapat level ang paghila mo. Pantay, ayan pahila. Yan, ganun lang siya ka-basic mga bossing. At pag natanggal nyo na yan, para hindi kayo manghinayang mga bossing, i-check nyo muna itong shock absorber. Malay mo naman, malakas pa yan. Pero pag mahina na, palitan mo na. Hindi na sugagana eh. Kung halos gumagalaw siya kaunting-kaunti lang. Diba? Medyo mas may diba? play pa pala ito kaysa dun sa isa. Oo. Nagalaw pa tol. Yung isa hindi na nagalaw eh. Yan konti-konti eh. Diba? Unti-unti. Wala na yan. Allows na talaga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong ginawa na hinatulan ko sa tingin. Di ba? Alam mo sinasabi? Opo. Ano yun? Manual check-up nyo para sigurado. Kasi kawawa yung bibili ng pyesa. Di ba? Katulad ko po, binili ko na yung harap. Bibili mo na agad. Walang iya. Kapag ganyan kabilis yan, pag bumilis umano, ayan, di ba? Malakas. Okay lang naman po kasi kung sakasakali masira, meron ng ready. Oo. Dito na ulit tayo sa paglagay nitong shock absorber. Nakita nyo naman mga boss, madali lang, di ba? Itutusok nyo lang itong shock absorber dito sa stud bolt, tsaka nyo ilagay itong nut niya na number 17. Tapos dito naman sa baba, medyo gagamit ka dyan ng kaunting pwersa, iangat mo itong shock absorber para yung butas niyan dito sa paglalagyan mo ng shock absorber, may isentro mo, may ilagay mo itong bolt. Ayan mga boss, nailagay ko na itong bolt. Isunod nyo ngayon itong nut niya, ipakapit nyo na yan sa thread nitong bolt. Tsaka nyo ngayon gamitan yan ng socket wrench na number 17. At dahil sa kontrahan yan, gumamit ka ng box wrench na number 17, tsaka mo ngayon i-final yung headpet. Pag okay na, dito ka naman sa ibabaw ng shock absorber mo, higpitan mo na rin yung nut dyan na number 17. Siyempre naman, siguraduhin mo maayos yung pagkakahigpit mo ng nut dito sa shock absorber para hindi siya lumuwag. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa differential. Pinapapalitan na sa akin ni customer yung gear oil niya nga dito sa differential dahil nga sa 100,000 km na mahigit itong tinakbo ng sasakyan niya. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video kaya pakiabangan na lang sa last part. At sana lang sa video ito na ginawa ko, nakakuha kayo ng idea. Nakita nyo naman, mga basic lang yung mga ginagawa ko. At alam ko naman na kayang-kaya nyo yan. Muli mga boss, hanggang dito lang muna. At kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.